Sa liit po ng sweldo ngayon, dapat lang dumiskarte tulad ng gawain nitong isang pulis Maynila. Simple, pero kumikita. Pagmamaneho ng truck ang ikinabubuhay ng mamang itatago namin sa pangalang Felix. Magkanda kuba man daw siya sa kanyang mabigat na trabaho para kumita. Hindi niya ito iniinda, mairaos lang ang kanyang pamilya. Pero ang hindi na raw niya masikmura, ang alagad ng batas na animoy daig pa ang palamuning alaga. Pandagdag namin pangkain, pagmerienda man lang dahil gabi nga ang biyahe namin. Napupunta pa sa kanya. Kami ngayon ang nagtitiis ng gutom namin, parang kami pa ang nagiging ano sa kanya. Nagiging bumubuhay sa kanya. Ang inireklamo ni Felix, si Police Officer 1 Ezekiel Samin, na kinilala namang isang pulis Maynila. Gusto po namin sa ano, maano man lang siya, mabigyan man lang ng aksyon para hindi naman pamarisa pa ng ibang pulis kasi ginagawa niya ng parang palabigasan kami, hindi naman kami ganun. Pinasadaan namin ang mga sinasabing ruta ni PO1 Samin. Pagka wala siya dun sa Plaza Dilaw, nasa automatic nasa Romualdez siya. Kaya sa gabi-gabi na pagdaan namin, hindi kami nakakalusot sa kanya. Una kaming nagmanman sa kanto ng Plaza Dilaw. 6 to 8 ng gabi. Sa kantong-kanto mismo, madilim eh. Madilim yung napipwestuhan niya eh. Kaya hindi mo siya makikita talaga kapag hanggat hindi pagkaliko mo, saka mo lang siya saka lang siya lalabas, saka ka lang niya paparahin. Madilim kaya maingat kami nagbatsyag sa paligid. Pero wala doon si PO1 Samin. Muli kaming umarangkada sa itinuturong ikalawang tambayan. Dito naispatan ng aming kamera ang sinasabing si PO1 Samin. Aba, mukhang mahilig magtago sa dilim itong mamang pulis natin. Inimbestigahan namin ang estilo ng kanyang pagtatrapiko. Mukhang bisi-bisihan itong si PO1. Tignan nyo, panay ang kaway. Hala, sige, kumpas pa ng kamay. Parang meron palang katandem itong si PO1 sa pagsenyas. Pero bakit hindi siya naka-uniforme? Hindi mo maano talaga na checkpoint yung ginagawa niya kasi mag-isa lang siya eh. Saka yung kasama niya, hindi naman talaga pulis. Civilian. Pagka minsan yung mga nag-ano nung pedicab. Ano kaya ang ginagawa nila sa ganitong kadilim na lugar? Kaya't inalam namin sa ilang pahinante ng truck kung bakit sila pinara ni na PO1 Samin. Para saan daw po yung 20? Wala nga po, basta traffic kami. Wala po ako. Hala, hanggang ngayon pala, uso pa ang namamasko. Paano bigay? Para saan daw po yun? Ayun na, booking na booking. Mag-iusapan ko ng 50. Bakit ka daw inuli? Ganun naman talaga racket yan eh. Pag sakaling dadaan ka, kunwari, naanohin ka ng lisensya. Tapos, sabihin niya, madalian na lang. Siyempre, abutan mo na ngayon. Pero yung mga sasakyan talaga na delivery, 100, 200 talaga yan. Madalas yan. Pakikisama o pamimwersa? Sa tagal ko namang nahuli na talaga may violation ako, doon na sa may manibela, andun na yung pulis, hindi ka nabababa. Papaliwanag na sa'yo ng pulis na eto ang violation mo, kahit mag-abot ka, hindi niya tatanggapin mo kasi violation mo. Saka tiki talagang ibibigay sa'yo. Nagpatuloy kami sa biyahe, bit-bit ang aming kamera pang-imbestiga. Sinubukan din namin makiangkas sa isang truck para malapitang makita ang aming pakay. Oops! Preno muna at may pumapara. Abay, masdan yung mabuti. Nandito na sila, oh. Nagtago na ba ng pwesto? Isa? Tila may ibinubulong ang assistant ni PO1 sa driver ng truck. Wala po kami nagdala siya. Isa? Wala akong... kumirenda. Tanga na lang daw, para hindi ka
Mabilis na lumapit ang pahinante ng truck kay PO1 Samin. Sir, ano yan? Toll gate o tong gate? Kahit ano pa yan, hoy, bawal yan. Ang gusto niya, laging hinumungkay daw. Yung ube. Yung sabihin 100, pinaka-lowest 100 siya. Ay sos! Kaya naman pala lumipat si na PO1 ng pwesto, maliwanag na maliwanag. May ilaw na pala sa parting ito ng Calle Romualdez. Eh baka nga naman, alam nyo na. Sa sumunod namang gabi, dito sa kanto ng United Nations Avenue ng Maynila naman sila pumwesto. Naku mga sir, tila may kadiliman na naman ang inyong pinwestuhan. Dinaig nyo pa ang mga aswang at parang hindi pa rin siya kumakambyo sa dati niyang ginagawa. Panay pa rin ang kumpas sa mga truck na dumaraan. Sir, sino po ba talaga ang pasaway? Yung nagmamaneho o kayo? Isa pang truck ang sinakyan namin. At ilang sandali pa, pinara na nila ito sa tabi. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. May panikit ba talaga siya? Wala po, yung para lengthwise lang yung ano niya, yung sinusulatan, tapos yung plate number ng truck namin, tapos yung lisensya sa ano po ng driver. Ano ka mo ang panikit? Naloko na. Ang panikit daw ni PO1, ordinaryong papel lang. Ano ba naman yan, PO1? Tatakutin niya kami. Na ganito ang kalaki ang magiging violation mo, ganito kalaki ang magiging ano mo, ang babayaran mo. Keso may kung ano-anong sinasabi siya. Tapos bandang huli, hintayin kanya ng mareglo. Ilang saglit pa, pinayagan na rin umalis ang truck na aming sinasakyan matapos maglagay. Nagrereklamo po siya kapag 20 pesos lang yung ano, binibigay ng mga perishable goods. Sa amin po talaga 100 pesos yung dadaan namin doon gabi-gabi. Dahil malaki daw naman po yung kita namin. Sa bilis ni na PO1 sa pangongolekta, tila palaging nakakambyo sa kwarta. Kapal muks talaga. Sapay sa 100 bawat truck, abay big time sila gabi-gabi ha. Ay pinakita ang halimbawa ni PO1 Samin. Dapat lang siyang bigyan pansin. Kaya PO1 Samin, wait ka lang dyan at nandyan ang aming kamera. Hindi na raw matagalan ang pinitinago namin sa pangalang Felix ang baku-bakong patakaran ng tropa ni PO1 Samin. Kaya bumiyahin na siya sa panulukan ng EDSA Timog Avenue sa Quezon City, kung saan naroon ang tanggapan ng investigador sumbungan ng bayan. Idinulog din namin sa tanggapan ng punong lungsod ng Maynila ang kanyang reklamo. Dismayado si Mayor sa style ng kanyang pulis. Sa all these basis, pwede natin pailan ng administrative cases. Pero mas magaling, maaktuhan. para criminal po. Para ma-arresto na kagad. Tapos, yung criminal case. Kasunod yung summary dismissal. Kayong dalawa, Sa tanggapan ng Manila City Hall Public Assistance o CHAPA, isang entrapment operation ang mabilis na kinasa ng mga operatiba mula sa lungsod ng Maynila. aabangan ninyo sa Plaza Dilaw. At nang handa na ang lahat, sumibat na ang tropa ng mga otoridad. Kanya-kanya na silang pwesto pagdating sa lugar. Ang isang grupo, iniputan naman ang kahabaan ng United Nations Avenue. Sa Quirino Avenue Extension, may nakabantay na rin kay PO1 Samin. Ilang sandali pa, naispatan na namin ang target ng grupo. Simula na ng kanilang trabaho. Sumakay naman ang truck ng ibang pulis Maynila. Binaybay nila ang kahabaan ng Quirino Avenue. Maya-maya pa, kinawayanan ni na PO1 Samin ang truck na sinasakyan ng ilang operatiba. Nang maiabot ang marked money sa kanila, hukyat na ang pagsalakay ng tropa. Nabigla si PO1 Samin ang biglang magliwanag ang kanyang pwesto. So, ala na kami.
Yes, sir. Saka tsapa kami, manalisid hall. Ha? Yes, sir. Alam mo na ba yung issue mo? Sa truck pa lang. Agad din siyang dinisarmahan, pero nagulat na mga operatiba na matuklasan ng mga kabaro ni PO1 na ang baril niyang bitbit o plastic. Isa palang pellet gun. Pulis ka ba? Pulis ka? Yes, sir. Ha? Opo. Nasa yung baril mo? Nasa yung baril mo? Kunin nyo nga na kulit ito. Nasa yung baril mo? Ano ba namang kalokohan yan, PO1? Saan nga natin naman? Doon lang ako sa bahay, sir. Sa bahay. Okay na. Okay. Naku, sir, kakaiba ka talaga. Nakuha rin mula kay PO1 ng ebidensyang marked money. Ayan yung serial number natin. Okay. Huli rin ang dalawa pa niyang katropa. Sinasakyan lang po kami. Gabi-gabi po kayo. Oo, gabi-gabi kami mahal na. Ano po? Gabi-gabi na kami sinasakyan yan lang. Para saan daw? Kayo po Manguhuli daw po, ma'am. Wala po kami dala sir. Wala akong... Kumirinda. Tanga na lang daw para hindi ka napitan. Mabuting balita rin daw ito para sa mga kawawang pahinante. Nakutoka na kayo? Ay, dapat po, ma'am, matanggal yan. Hindi na dapat dumadami yung mga ganyang klaseng pulis. Ang sumunod na biyahe ng tatlo sa tanggapan ng Manila at Chiapas. Kanya-kanyang paliwanag ang bawat isa sa kanila. Kasi sila po yung mga nagbibigay na intention. Likewise, pagka hindi mo lisensya, sinasama nila ng pera, then binabalik namin yung pera sa kanila. Pero at the point ko lang po sa time pressure po yung naging nangyayari. Pagkaabot naman ng lisensya sa kanila, nakaipit na yung pera, binabalik namin yung lisensya hanggang inahabol namin sila to withdraw the money. But sad to say, hindi na nila na-withdraw, pati yung lisensya na iiwan na. Minsan po sa akin inaabot. Minsan po. Hindi, ma'am. Sa akin lang inaabot. Pero hindi ako nang hihingi. Sa akin lang po inaabot. Pinakamataas ni 50, ma'am. Ginagasilinahan niya lang ako, ma'am. Pinakamataas na yung 150. Pupunta lang ako dun pag gusto ko lang. So ano pong papel nyo dun sa tropa ng dalawa? Doon din, service din. Ang isa sa mga inaresto, dati pa raw sundalo. Absent without leave. Po? Awol po sir. Ma'am. Ito naman si PO1 tila malapit lang mag-overheat sa dami ng katwiran. Natetempt ka, but the point is kung how to moderate to apply the procedure of ordinance. Nakikerry away ka just because of the temptation. Naku naman PO1. Ito nga pong panikit yung palyado. Sir, ito po. Not necessary mo po. Kaya po sinasabi mo po. Not necessary dahil po mga magagalang kung sumagot saka yung may mga pag-aari din po ng mga ibang tropa. Binibigyan po namin ng importansya rin po. Binilang namin ang mga sinasabi niya na warningan. Umabot ito sa umigit kumulang 300 pangalan. Marami-rami rin pala kayong nawarningan. Ano, PO1? Wala po siyang binigay na ticket sa akin. Pagkatapos, nagbigay po ako sa kanya ng ticket parang suho lang sa kanya. Lahat kaya ng nakalista nagbigay ng 100? Kung susumahin sa 300 katao na maaaring nagbigay ng 100 piso kay PO1 Samin, aabot ng humigit kumulang 30,000 piso ang kita ng PO1 Samin sa pangungutong. Nakarating sa kanyang epe ang reklamo kay PO1 Samin. Aminado siyang paltas ang panikit ng tauhan niyang gumagamit lang ng ordinaryong papel. Ay, hindi po pinapayagan pa rin. Pati ang pellet ka na pitpit ni PO1, palpak. Alamin natin po kung anong dahilan na bakit dala niya to. Anong sasakyan? Umaasa kami, Chief, na aaksyon kayo sa reklamo laban sa tauhan ninyo. Kung talaga pong ginawa niya yun, dapat lang po parusahan. Kung talaga pong ginawa niya. Dahil isang alagad ng batas si PO1 Samin, 2 kaso raw ang kanyang haharapin. Ang sasampahan natin kaso dyan, robbery extortion. Hindi